Ito, ako na. So actually ito mga 18 minutes na video to, no? So panoorin natin to Parang mali ata ako. The 2024, yung Vice President na nagsabi, Madam Chair, na slow and low utilization. So nakita naman natin doon sa presentation. So yung utilization ay napakababa. Pero syempre comment ko lang, no, mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair. So, Madam Chair. Hindi kasi to be fair, nangaasar din po kasi si Franz Castro. Nangaasar din. Epicor si Sara Duterte. So kaya nagkasulubong sila dito. So according to the utilization of the confidential and intelligence funds submitted by the COA to us, no, so we have here surveillance and monitoring. Sabihin ko lang, Madam Chair, no, yung purchase of information out of 125 million confidential funds in 2022, purchase of information 14 million, payment of reward 10 million, rental and other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses 16 million, purchase of supplies 35 million, provision of medical and food aid 40 million, payment of incentives or traveling relative to confidential operations 10 million. So a total of 125 million conducted surveillance in 132 areas in 11 days. So 100% utilization. Madam Chair, I have also here a report about the notice of disallowance. According to the notice of disallowance, the COA disallowed 73,287,000 out of 125 million confidential funds used by the OVP in 2022. So this is 58.63% of the 125 million. So can you confirm, the Vice President? Madam Vice President. Madam Chair, since you allowed her a snide comment, you will allow me a snide comment as well. So my question is, can you Yes. confirm? Yes. Yeah, okay. Diba? Okay. Yes, Madam Chair. So Before you proceed, may I remind both our guests and our resource You should have persons reminded her to when she said the refrain line, diba? I called your attention, Madam Chair. You did not recognize me. So, ngayon, sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as Gaga talaga to, no? Isip bata talaga to, no? Kasi unang mga babae, no? To be fair ulit, no? Medyo nag-a-ad hominem naman ng konti din si Franz Castro dito. Kasi meron siya binabanggit na disallowed, di ba? Pero yung response ni Sara Duterte, pwede niya namang sabihin na lang kay Stella Kimbo na kung pwede ba i-refrain lang ni Franz Castro yung ganung klase mga salita. Pero ang ginawa ni Sara Duterte, bumawi. Tandaan natin mga kababayan, budget hearing po ito. At nangyayari po ito every year. Lahat po ng ahensya ng gobyerno, dumadaan po dito. So, hindi ka special. Hindi umiikot ang mundo sa iyo, Sara Duterte. Huwag ka magpaka-spoiled brat, di ba? At hindi ka napaka-importanteng tao. Politiko ka lang na mahina ang utak. Isipin nyo, di ba? Naging Deputy Secretary ito, ganyang kabastos. Napaka-unethical, napaka-immature, napaka-bubita pa. O sige, continue pa, well. I don't recall hearing a snide comment, Madam Vice President. Ang snide comment, that's a matter of judgment. So please proceed Secretariat, please Madam proceed, Chair, I ma'am, would like the with your- Secretariat to repeat the first 3 lines of the comments. Well, point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair, kasi parang... So let's please proceed with the answer. Point of order, Madam Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. Yes, Ganyan that's my talaga ang job. buhay, ma'am. Kasi inuutusan Madam mo Vice yung President. secretariat natin sa Committee on Ganyan Appropriation. talaga. Yes, Ganyan daw talaga yung buhay, sabi ni Sara Duterte, no? Gaga talaga to, no? Wala Some mag-ano, order, diba? So, please. Yes, okay, thank you, Madam Madam Vice Chair. President, please proceed with the response. There's a question. Please proceed with the response. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat Point of of the order, House Madam of Chair, ito yung sinasabi Representatives. natin na dinadivert ang usapan sa ating budget hearing. Kung nagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. You allowed her a snide comment and then you will not allow Please, me please wait a to be snide recognized. comment?
naging naging palengke yung 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 Congress hearing ang puta, no? Gago talaga, no? Excuse me, our members and our guests, I warn you. please wait Don't to go be to this rabbit acknowledged. hole. Please wait to be acknowledged before you speak. Okay, so at this point, Honorable Manuel. Yes, Madam Chair, again, it's another point of order kasi kapag may mga deliberation tayo, we should stick to the topic. Hindi pwede, Madam Chair, na dinadivert natin yung usapan para hindi natin sagutin yung tanong ng mga mambabatas natin. This is actually the best opportunity, formal proceedings, nakikita po ng publiko para malaman anong sagot ng Vice Presidente. So hindi po natin napapayagan ang ganong mga argumento na hindi naman tumutumbok dun sa topic natin. So, Madam Madam Vice Chair, President, there's I a will make this question. easy So for you. Please make Sige, ma'am. your responses direct to the point. Sige, ma'am. I will make this easy for you. What rules are we using for this budget hearing? We have our rules. Yes, ma'am. Adopted by the Committee on Appropriations. Our rule. Right, okay. We searched for that rule. So, we only found the general rules. So, we have a copy of the rules for the budget hearings. Well, as far as I'm concerned, mas importante ang rules para sa amin. Kayo po, ang kailangan nyo lang marinig is yung acknowledgement for you to begin to speak. Yun lang po ang pinaka-importante para sa guests. Sa totoo lang po. Yes, ma'am. So, ang pinaka-importante, yes, you may proceed. At saka po yung adjournment, yun lang po. Yung termination po, yun ang pinaka-importante lang po. For the rules, yun ang ay importante para sa members. But we may provide the copy to you. Yes, ma'am. So please proceed and answer the May we question. request a copy? Yes, yes, absolutely. But yes. please, there is a question. And do you want us to repeat the question? And we will not penalize you all the time. I don't You na- can repeat the facts from the notice of disallowance. I don't of need the repeat of Honorable the Franz. question. Yes, Honorable Franz Castro, you may repeat your question on the notice of disallowance, I believe. Yeah, tama, Madam Chair. So according to COA, the notice of disallowance is amounted to 73,287,000 out of 125. At ito po, Madam Chair, yung mga breakdown ng mga disallowed na mga na mga purchases. So reward payment of 10 million, payment of rewards, various goods, 34.857 million, payment of rewards, medicines, 24.93 million, tables, chairs, desks, computer and printers, 3.5 million. So, ang question, Madam Chair, so yung letter A, B, and C, so nakita naman natin nandoon yung sa joint circular. How about yung ito, no? How about yung mga tables, chairs, desktop, computer, na umabot po ito sa 3.5 million. So, pwede bang maipaliwanag? So ngayon, ito talaputulin ko lang, no? So ngayon kasi, ang sinasabi kasi dito ni Franz Castro, dun sa 125 million na confidential fund ni Sara Duterte in 11 days. Pinakita dito ni Franz Castro yung COA audit. So hindi niya gawa-gawa yun. COA audit po ito na pumapalo nga po ng 73 million. So isipin mo, di ba? Almost 60% po ng confidential fund ni Sara Duterte maanomalya. So nga syempre ngayong araw, umingi ka ng budget. So dapat sagutin mo yung tanong kung paano mo ginastos yung budget. Ganun lang yun eh. Ganun lang kasimple yun eh. Tapos ngayon, mukhang siya pa talaga yung entitled. Pahingi ako ng ruling ninyo, kayong kayo. Pupunta-punta ka dyan sa house na ang intention mo naman talaga ay maging palengkera, wala kang kopya ng rules ng house. Parang ang bobo-bobo mo naman. So ngayon, ang sagot ngayon ni Sara Duterte ito. Bakit ito pinurchase, Madam Chair? Madam Vice President. Madam Chair, I still request for the rules of the budget hearings. Okay, Vice President. gusto mo sagutin ko, ma'am. Yes, Madam. This is a hearing of the budget of 2025. Nasaan dito ang confidential funds? Gago talaga. Yung tanong niya, Madam confidential Chair. funds. Nasaan dito? Honorable Madam Chair, Franz, you may ito proceed. yung continuing, continuing questions pa natin noong 2024, during the last budgets. Hindi na ipaliwanag itong 125 million na alam naman natin na wala ito sa budget ng 2022. So, ito, Madam Chair, sa rule naman natin, lahat dito tinatanong no? So, according to the budget, whether it is in the past, kasi nakikita natin yung utilization noong mga budget, kahit na yung past years, ay pwede nating busisiin dito, Madam Chair. Tama ba ako, Madam Chair? I will agree with you, Honorable Franz Castro. You may proceed, Yes, Madam ma'am. Vice Yun President. yung sagot ko, ma'am. Nasaan
Ang topic natin dito at ang pinasubmit ninyo sa amin is the budget proposal of 2025. Where in the budget proposal of 2025 is the item confidential funds. Sa in aid of legislation nga ninyo, nakalagay nga doon sa rules ninyo, diba? The discussion should be germane to the topic. The topic is a 2025 budget proposal. Hindi, yung topic dito, budget mo. Bobo talaga to, no? Yung topic dito, budget mo. So, syempre, napaka-basic niyan, humingi ka ng budget na 2 billion sa 2025. So, ngayon, may karapatan po talaga yung mga congressman na tanungin kung paano mo ginastos yung confidential fund. Hindi naman kailangan i-public kung kanino mo binigay, kung paano, kung kailan, kung kanino mo binigay yung confidential fund, kasi nga confidential yon. Pero may karapatan po yung Kongreso na tanungin, di ba, kung paano mo ginastos yung pera. Bobo rin to. Kasi yung palusot ni Sara Duterte, ang hinihingi ko sa inyo, 2025 budget. Wala namang confidential fund dito. Bakit nyo ako tinatanong? Ang point dito, nakakuha ka ng confidential fund, may karapatan ng mga congressman na tanungin ka kung paano mo to ginamit. Kasama yon. Ay, gago, no? Now tell me, Madam Where Vice is the President, the Honorable Franz confidential Castro funds? has already provided a sufficient explanation for why she asked the question. So please proceed with your answer. Madam Chair, It's a very why are simple we discussing question. the budget of 2023 and 2024? Honorable Franz Castro. So kung ayaw niya sagutin, Madam Chair, so let me go through na lang with Actually kasi hindi kasi nasagot ito ni Franz Castro eh. Pero nasagot ito ni Congressman Chua. So sabi ni Congressman Chua dito, kaya natin pinag-uusapan yung budget ng 2023 at 2024 kasi wala pang COA audit nun. Yung COA audit, mga kababayan, kalalabas lang po ngayon kasi nga po pinasabpi na po ng Kongreso. So paano nila mapag-uusapan yung COA budget ng 2023 at 2024, di ba, sa confidential fund kung wala pang ang COA audit? So isipin yung mga kababayan, no? Well, medyo late lang yung reaction ng Congress dito, pero on the later part, sinagot naman ito ni Congressman Joel Chua. O, di ba? Sige, sige. with my question kasi related naman ito. Remember, Madam Chair, pinestyon natin ito noong last year at yung 125 million na ito ay hindi ito maipaliwanag, no? Dahil nga confidential no? Nagtago sa word na confidential. At ngayon, kailangan nating maipaliwanag at it is in the interest of the people. Yung 125 million na ito, Madam Chair, kaya kailangan ito na mabusisi at kailangan ito maipaliwanag ng OVP. Kaya hindi tayo pwedeng questionin ng mga rules, questionin ng mga topic, etc. Dahil related din naman talaga ito sa budget, Madam Chair. Madam Chair. Sige, banat pa. Yes, you may proceed. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Madam Vice President, with due respect, you are not allowed to do that, Madam Vice President. You are not allowed to introduce any motion. You are a research person in this hearing, Madam President, I did Vice not President. move, ma'am. I requested, the same as vein- your research person, I requested So that the your request is chairperson of the denied, committee. Madam Vice President. Just please answer the question. The issue on confidential funds falls squarely within our discussion of your 2025 budget. Narinig mo yung sinabi niya, ma'am? Narinig So mo yung please proceed. nakikinig ka sa kanya kanina? Absolutely. Walang rules dito. Please proceed and answer the question. It's a very simple question. Di ba? Please explain the specific spending on those items that she enumerated, amounting to a total of, Honorable Franz, do you want to Amounting repeat to a that? total of 73.287 million. So, dahil may notice of disallowance, so ibig sabihin, Madam Chair, illegal ito at not in accordance with the joint circular by the COA, DBM, and other related agencies. So, kung ito ay dinisallow, so ibig sabihin, illegal yung paggamit nito. Madam Chair, nitong mga items na binanggit ko po, Madam Madam Chair. Chair, Madam Vice President. you cannot allow a member of the House to just claim that it is illegal. We have That is a Madam notice Chair. of disallowance.
disallowance. That is a procedure inside the Commission on Audit. Hindi sa upuan niya. The Honorable Friends. Okay, thank you, Madam Chair. So, thank you for the explanation, Vice President. Okay, next. According to accomplishment report of OVP, it spent 10 million for payment of reward. So, Madam Chair, in 11 days, ilang tao kaya at magkano kada tao ang reward? In fact, COA disallowed the whole amount spent by OVP for payment of reward. Hindi ba, Madam Chair, questionable ito? Madam Chair, the invitation letter that we received from the House of Representatives. Dear Vice President Duterte, the House Committee on Appropriations will hold briefings, hearings on the budget proposals of various departments, agencies, and corporations relative to the fiscal year 2025 National Expenditure Program as a basis of the fiscal year 2025 General Appropriations Bill. Nasaan? Sa presentation ko kanina, ang haba. Ang confidential funds. Honorable Franz Castro. Point of order lang ulit, Madam Chair. Kasi kailangan lang nating ma-establish. I would assume hindi naman po pinanganak kahapon ng ating resource person. Practice po natin sa House. Madam Chair, that is a bago snide po- remark. Na para po tayo ay makapagtalakay ng budget na pinopropose para sa susunod na fiscal year, chine-check natin paano din gumagastos yung mga ahensya even in the current year and in the past year. Also, Madam Chair, Section 162, Rulings as Precedents, rulings on questions raised by members shall form part of the parliamentary practice of the House. At practice po natin since time immemorial na hindi lang po ang proposed budget yung tinatalakay. Kasi yung Correct. performance ay dapat bahagi din ng discussion. Yun lang. Actually, ayoko kay Raul Manuel pero tama yung sinabi niya dito. Pag humingi ka ng budget, kasama talaga dito kung paano mo ginastos yung budget mo last year. At hindi lang last year, pati nung last year pa. Especially na wala pang COA audit nun. O, di ba? Ayoko kay Raul Manuel pero tama siya dito. Madam Chair. Noted. Honorable Franz, would you kindly check if your mic works? Okay, thank you, Madam Chair. So, yun po, no, yung sinasabi natin kanina, yung payment ng reward, the resource person can answer this. Questionable, tingin ko ay questionable ito. Okay? So, next, according to the accomplishment report, isa sa pinaggamitan ng OVP ng confidential funds ay yung provision of medical and food aid. This is not allowed under the Joint Circular number 2015-01 dahil kailan pa naging confidential fund ang pagbibigay ng ayuda. Or kung ito naman ay ginamit sa mga ginamit na tao, informant, in 11 days. So, paano kaya ginamit itong 14 million na ito, no, para sa medical and food aid in 11 days, Madam Chair? So yun yung tanong ko. Kung dito ginamit doon sa mga aids, medical aid or food aid, pero paano kaya, Madam Chair, ginamit itong 14 million na ito as a medical and food aid ng ilang tao in 11 days? So, yun po yung tanong natin, Madam Chair. Madam Vice President. Madam Chair, the subject of this hearing is the OVP 2025 budget proposal. We do not have an idea. No? Parang alam nyo yung sinasabi ni Sarah dito. Kahit na anong explain dito ng mga congressman, na kasama talaga sa mga tinatanong kung paano mo ginastos yung budget, ayaw niya makinig. Ang gusto niya lang talaga is pag-usapan yung 2025 budget. So, ibig sabihin nun, ang gusto lang ni Sara Duterte, pahingi ako ng budget, huwag niyo akong tatanungin kung paano ko ito gagastusin. Ayan ang lumalabas dito mga kababayan eh. Ang kapal ng mukha eh. Di ba, unexplain na kanina, sabi ni Sara Duterte kanina, bakit niyo tinatanong yung budget ko ng 2024 at 2023. Pag-usapan natin dito 2025 budget. So sabi ni Raul Manuel kanina, kasama yan sa proceedings natin. Merong president niyan. So kasama talaga sa itatanong yan kung paano mo ginastos. Tapos ngayon, ang ganda ng sagot ni Raul Manuel kahit ayoko sa kanya. Ang sagot naman ni Sara Duterte, ganun ulit. Pag-usapan natin dito, budget 2025. So, ibig sabihin nun, hindi ka pwedeng tanungin. Ang gusto mo lang manghingi. Di ba? Ay, gaga nga, no? Psychopath nga to. Of confidential funds in the OVP budget proposal. Oh. Honorable Franz. So, Pero nakita niyo yung mukha ni Sarah, mukha napipikon na, no? may I continue, Madam Chair?
isa sa bumubukol na confidential fund ng OBP noong 2022 ay nasabi ko na, Madam Chair, yung medical and food aid at saka yung mga purchase of supplies. According to the accomplishment report, the OBP spent 40 million no, for medical and food aid in 11 days. So ang ibig sabihin nito, Madam Chair, konting math, pumapatak na 3.64 million kada araw ang gastos no, para sa food and medical aid. So hindi natin maintindihan, Madam Chair, paano ito ginastos in 11 days. No? Alam mo, 3.6 Franz Castro, kahit anong tanong mo dyan, hindi sasagot yan. Kanina, medyo nano rin ako kanina eh. Nung pinapanood ko ito kanina, sumasakit na rin yung tenga ko. Ano ba ito si Franz Castro? Ayaw nga sumagot eh. Tanong ka pa ng tanong eh. 64 million kada araw dito sa item na ito. Madam Vice Do you want to President. comment? Madam Vice President. I did not call you, ma'am. It was Representative Arroyo who called you. The chair would like to remind both the resource persons and the members to please wait to be acknowledged before you speak. Yes, ma'am. Yes, so Tinawag you mo mean, ako. yes. For what, ma'am? Kita mo yung ugali ni Sarah, no? Parang ano, no? Parang palingkera talaga, no? Tanginan to, no? Iharap nyo, di ba? Kayo mga DDS, ganitong klaseng vice presidente, yung iharap ninyo, di ba? Ang gusto ninyo maging presidente ito sa 2028, ganyang klaseng presidente gusto nyo iharap? Di ba? Sa buong mundo? Bubobo nyo naman. So any comment, Madam Chair, dun sa sinabi natin based dun sa accomplishment report. So kung gagamitan natin ng konting 3.64 million kada araw ang gastos para sa medical and food for 11 days. For how many people ba ito? Madam Chair, the topic in the invitation of the House of Representatives to the Office of the Vice President for this hearing is the 2025 Bobo budget talaga to, no? proposal. There is no confidential funds in the 2025 budget proposal. Pero ang point niya dito, 'di ba, may karapatan po yung Kongreso na tanungin kung paano mo ginastos yung pera. Kasi kung confidential fund lang pala is mismanaged na, paano pa kaya yung 2 bilyong pisong hinihingi mo? Nakuha niyo mga kababayan yung point dito? Kung yung 125 million nga lang, mismanagement na yung ginawa ni Sara Duterte, paano pa kaya yung 2 bilyon sa 2025 na budget? Ayun ang point dito, Sara Duterte. Putang ina talaga nito, nakaka-high blood, no? For the information of the body, the letter that we sent, our Madam Vice President, reads as follows. In the second paragraph, we noted the following topics to be discussed. Item number 3 is comparative budget allocation and utilization rate from fiscal year 2019 to 2023. Oh, yan na, That's oh. item number 3. Okay, tama, 'di ba? Meron pang binabanggit dito si Congressman Stella Kimbo. Kahit 2019 budget na hindi pa siya yung vice presidente, pwede itong halongkatin, pwede siyang tanungin. Di ba? Pero syempre irrelevant na 'yon, di ba? So I can provide you copies of the letter. So clearly, confidential funds spent in 2022 falls squarely within that. So yes, Honorable Francie, may proceed. Yes, Madam Chair. So mukhang hindi na tayo sasagutin ng hindi na ako sasagutin ng ating Vice President. Hindi ka na nga sasagutin, tanong ka pa ng tanong eh. So sa bawat sagot kasi na ganyan ng ating Vice President, for the record, since ayaw magpaliwanag ang BP, so ibig sabihin nito, yung paggastos ng 125 million ay na pera ng taong bayan ay hindi maipaliwanag. So, yun lang, Madam Chair, kaya hinihiling natin sa Vice President o OVP na kailangan na maipaliwanag itong mga sinasabing item dito. Anyway, Madam Chair, sa kanila naman nanggaling yung utilization of confidential and intelligence fund. And of course, ito lang naman ang hawak ko din dito, yung notice of disallowance. Kaya gusto talaga nating maintindihan, Madam Chair, kung ang notice of disallowance ay, so syempre, papaliwanag pa nila yan, kung paano, di ba? So, kailangan malaman din ng taong bayan na sila yung nagbibigay ng pondo para sa operations ng OVP at lahat ng mga agency. At kailangan yung maipaliwanag. So, hindi pwede yung ganyan na, yung tactics na ganyan, na parang,
parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nag-aano ng maitim na tinta. So ayaw natin ng ganun, Madam Chair, kasi yung atin namang pinag-uusapan dito ay budget. No? So wag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. Madam Chair, may I point of information only, Madam Chair? May I? Madam Chair, No, sorry, wait, before you, I'd like to, before we proceed to the next person on the list, I believe that our former Oh, ang convicted, ang galing magsalita. Look how bastos she is. Hindi kasi to be fair naman no. Convicted naman talaga si Franz Castro ng child abuse. Pero mga kababayan, naka-appeal pa po ito. At ang point dito mga kababayan, hindi naman 'yun ang pinag-uusapan dito. Bakit ipapasok ninyo yung word na convicted itong si Franz Castro? Eh hindi nga 'yun ang pinag-uusapan dito budget. So syempre, nakita naman po natin na talagang ayaw sumagot ni Sara Duterte dito. So, isipin nyo nga tayo nga lang, nanonood nga lang tayo, napipiko na tayo Paano pa kaya kapag ikaw pa yung nandun sa mismong lugar na yon? Di ba? Tama, di ba? Tayo nga napipiko na tayo, nanonood lang tayo, napipiko na tayo Oh. So, paano pa kaya kapag andun tayo sa mismong lugar? Oh. Syempre, di ba? Well, medyo, to be fair, no? Medyo across the line naman po talaga yung word na pusit. Pero ang point dito, pusit ka talaga. Di ba? Di ba? Sa gobyerno, di baguhin niyo yung batas. Ganun lang yun Isipin niyo yung mga ganyan kasi mga comment, no? Tatanga-tanga din to ito ako naniniwala kung DDS ka. Okay. Di ba ayaw ninyong palitan yung or amyendahan yung konstitusyon? Ang problema mga kababayan, ang nakalagay po sa konstitusyon natin, di ba? Walang nakalagay sa konstitusyon pala natin na kahit convicted ka, bawal kang maging presidente or maging vice president or tumakbo bilang public officials. Di ba? Walang nakalagay na gano'n sa konstitusyon. Ang sabi naman ng mga Duterte fanatics, huwag baguhin ang konstitusyon, huwag amyendahan ng konstitusyon. So ang problema dito, kayo din. Ayaw nyo pa baguhin yung konstitusyon, tapos ngayon magrereklamo kayo na bakit nagkakaroon ng congressman na convicted. Ayaw nyo baguhin yung konstitusyon Sige, dapat bawal daw yan. Anong batas ang nagsasabi na bawal ang convicted? Kasi nga, kung meron kayong dyan, isipin nyo tatakbo kayong presidente. Ang kailangan lang dito, 40 years old kayo. Ang kailangan lang dito, marunong ka magbasa. Ang kailangan lang Pilipino ka. Di ba? So, ang point dito, maluwag po yung konstitusyon natin tungkol diyan. Ako naniniwala naman ako Naniniwala naman ako doon na kailangan baguhin yan Yun nga lang, sabi ni Duterte, huwag baguhin ang konstitusyon. Ano ba talaga? Ano ba talaga gusto ninyo? Kita nyo? Kahit kayo mismo hindi nyo alam kung ano gusto ninyo? Di ba? Samantalang dati, ang gusto ni Duterte dati, baguhin ang konstitusyon. Tapos nung hindi na siya yung presidente, huwag na raw baguhin yung konstitusyon. Tapos ngayon magrereklamo kayo na dapat dyan, yung mga nakaupo dyan sa gobyerno, dapat hindi convicted. So, saan nyo nakita yun? Meron bang batas na ganon? Ayan, ang hirap sa inyo hindi nyo kasi alam kung ano yung batas at hindi nyo rin po alam kung ano yung pinaglalaban ninyo. Kayo mismo kino-contradict ninyo yung mga sarili ninyo. Di ba? Protect the Constitution daw, sabi ni Duterte ngayon. Samantalang dati, ang gusto niya, baguhin yung konstitusyon. Tapos ngayon, nagrereklamo ko itong mga DDS na to, kung bakit daw meron daw convicted na congressman. Di baguhin nyo yung batas. Di ba? Baguhin nyo yung batas. Ganun lang yun. Well, yan okay. Sabi niya, sa tama lang ako. Anong bias doon? Anong bias doon? So, kung babaguhin nyo yung batas, na bawal yung mga convicted, maganda yun. Yun nga lang sabi ni Duterte, wag daw baguhin yung konstitusyon. Di ba? So, ayan ang sinasabi ko Dapat alam nyo kung ano yung pinaglalaban ninyo. Hindi yung ganyan na tatanga-tanga lang din kayo, di ba? Okay, so ito mga kababayan, tingnan nyo to.